Kasi may tinatago sila sa puso nila. So they answered Jesus, "We don't know." Then he said, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." So makikita natin yan. Despite their attempt to avoid admitting disobedience, Jesus will now use a parable to illustrate why the least religious people in Israel would enter the kingdom of God before these self-important figures. Meron siyang gustong ipakita. So ganyan ang paraan ninyo na kayo ay nagtatago sa tao, nagpapanggap kayong mga banal, yan, pero totoo hindi kayong mga banal. These powerful men very likely wish at this point that they had not picked this fight with Jesus. Jesus launches into this story directly from his prior comment by posing another scenario for them to answer. The theme of this parable will again bring up the rejection of John the Baptist. Kasi gusto nilang mangyari ng mga tao na ang ating Panginoong Jesus ay sampalatayan na nila pero napipigilan, nagdadalawang isip. Jesus describes a man with two sons, the man calls both boys. Ayan, ito na niya ngayon yung ginamitan ng talinghaga. First one and then the other, to go work in a vineyard for the day. The sons will answer and then do two different things. Makikita natin ngayon doon sa kanyang pagsasalitang nabitin na hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong otoridad meron ako na para magsalita o gumawa ng mga bagay na ito. Gagamitan ko na kayo ng parable. Ayan, ito na yun. What do you think? Ito na. I-ignore na niya yung mga tanong nito sa authority daw. Nagsalita siya ngayon ng parable. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." 21:28, sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho.' Iniuutos ng kanyang ama. Ano po? Doon sa kanyang mga anak. So ito ay usapin ng ama at anak. 'I will not,' he answered," sabi ng panganay. "But later he changed his mind and went." Ayan na. So may kakaiba na siya. Sumagot siya, sabi ng panganay, Ayaw ko po. Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Bakit siya sumunod? Ano po? Yun ang isang nakikita natin dyan. Dahil nagbago yung isip niya. Sumunod. Then the father went to the other son, iti bunso, said the same thing. He answered, "I will, sir," but he did not go. Ayan, di ba? Umoo, pero hindi pumunta. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, "Opo," pero hindi naman siya pumunta. Diba ang gulo? Anong meron sa parable na ito? Which of the two did the will of his father? They said the first. Jesus said to them, "Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes will get into the kingdom of God before you." Ito na ngayon yung tanong. Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Yung panganay ba? Sumagot sila, ang panganay. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng bayaran ay nauna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos." Nauna pa sa inyo. Bakit? Sumampalataya. Sila, bagamat nagbabasa ng mga scriptures, mga bihasa, yan, mga magagaling niya sa kautusan lalo ni Moses. Pero kulang yung pananampalataya. So ano ngayon ang tinutukoy na dalawang anak? Diba? Itong dalawang to ang tinutukoy. Ano ho? Yung una at uli. Yung 1, 2. Ang galing ng parable, no? Pagka inano mo siya, inunawa mo siyang maigi, lumalabas na pag naniwala ka lang o kumbaga ay umasa ka dito sa nakasulat lang, hindi mo siya ginamitan ng logic, hindi mo makukuha kung ano tinutukoy na dalawang anak. So ganun din yung itong Diyos na nangangaral sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ, ayaw nilang pakinggan. Mas madali pang umintindi yung mga
makasalanan na ito kesa doon sa nagpapanggap na holy daw, pero unholy naman talaga. Ano po? Dito natin makikita yung kahalagahan ng pagsunod. Jesus said to them, I tell you the truth, the tax collector and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. Ayun o. Nangaral si Juan, hindi nyo pinaniniwalaan. And you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did, and even after you saw this, you did not repent and believe him. Diba? Ang pinag-uusapan, ano yun? Yung pananampalataya. Sumunod, hindi sumunod. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo. Pinapaliwanag nitong si Juan na may darating sa likuran ko na mas makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang pangyapak. At itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Nagbabasa pa man din kayo, ayan, pero itong mga tagapagbasa ng kautusan na dapat nagsasagawa, nagsasabuhay, mali ang nangyari pinalabasan. Ito pang mga makasalanan ang naging masunurin sa Diyos at sumunod sa Diyos. Lumalabas sila yung mga hindi tapat. Yan, unfaithful. Kasi nakasalig sila kay Moses. Hindi ba ganon din ang nangyayari sa atin? Minsan, yan na, tayong mga nagsisimba pa ang gumagawa ng mga parumal-dumal na gawain. Samantalang itong iba na mga hindi naman sumasampalataya, hindi pa nakakarinig, parang mas matino pa yata sa atin. So mayroon tayong kulang. Ano ba? Kaya yan ang mensahe sa atin na meron tayong kulang. Minsan kasi, sa pagsusulong mo ng katotohanan, lumalabas ang paratang sa atin, judgmental. Pero nagsasabi ka ng totoo. Sa kabila ng pagsasabi mo ng totoo, ang pakahulugan ng iba, masyado tayong mapanghusga. Hindi naman tayo umuhusga, nagsasalita tayo ng totoo, ayaw lang tanggapin. Ang husga na tinatawag, nakakita ka ng pilay, hinusgahan mo, mali yun. Nakakita ka ng bulag, ngongo o anumang ibang anyo, hinusgahan mo, mali. Pero yung sinasabi mo yung totoo, lalo na sa pagiging tao, ano, lalaki at babae, nako, hindi tatanggapin ng iba. Lalo na yung mga bakla tomboy, masiselan na. Kasi judgmental daw yung Christianity. Hindi eh. Kasi nagsasabi ka ng totoo eh. Ano? Paparatang sa atin, bumabasa pa kayo ng Bible, pero ganyan kayo. Kaya nga sa pagsasalita ng totoo, talagang maraming matatamaan. Ganito yung nangyayari ditong eksena na bagamat sila ay nababasa ng ating Panginoong Hesus, hindi makakapagkailan ang mga Pariseo o makapagtatago sa kanilang banal-banalang estilo. Ano? Ang mga Pariseo, Saduseo at Eskriba na siyang mga mahuhusay sa kautusan ay mga walang pananampalataya sa anak ng Diyos. Mas mabuti pa sa kanila ang mga makasalanan. Ito yung tinutukoy niya. Gaya ng mga babaeng bayaran at maniningil ng wis ay sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ano po, yun yung talinghaga ng dalawang anak. Ito ang kahulugan ng talinghaga ng dalawang anak na lumalarawan sa mga Pariseo at makasalanan na parehong kumikilala sa Diyos. Ngunit ang isa ay sumasampalataya kaya sumunod, samantalang ang isa ay walang faith kaya di sumunod. Sila pa yung mahilig magbasa. Ano po, yung mga kautusan ni Moses, sila pa yung malapit sa Diyos. Mga Israel din yung iba dito, mga Hudyo. Ano po, yung iba, mga Hintil, halo-halo. Ito yung kanilang laging pinupuna sa kanilang pangangaral. Pero nang makita ng ating Panginoong Yesus, dahil siya bumabasa ng puso ng kanyang mga audience, naku, lumabas. Kayo yung may diferensya, itong mga tuwala. Bakit? Madali silang kumilala at aminin ang kanilang mga kasalanan. Kaya hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit dahil sa kawalan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus. Maraming ganito nangyayari. Ano po? Sinabi na ng banal na kasulatan ang tungkol diyan, mahirap makapasok.